All right, well, let's go ahead and bow for a word of prayer. Manalangin tayo and we'll begin. Father in heaven, Lord, we thank you, God, for this day, Lord, you've given us na maaari po kami mag-aral ng salita ng Diyos at maging puno at maging aware sa desire ng iyong layunin para sa aming buhay and yung desire ng salita ng Diyos na kami po ay magpasakop sa salita ng Diyos, magpasakop sa inyo. Kilalanin kayo bilang aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas at tagapamagitan sa amin at sa Diyos, Lord. Salamat, Lord, na si Jesus ay faithful and just to forgive us and cleanse us of our sins. And we thank you, Lord, for the victory na kay Jesus Christ. So, Father, I pray na itong last hour namin ay maging fruitful, spiritually fruitful, Lord. I-bless po ninyo ang salita ng Diyos sa amin. Linisin niyo po kami. Cleanse us, I pray. We confess our sins against you, Lord, and we remember them, and we ask that you forgive us and cleanse us, Lord. I pray that your Holy Spirit would speak to our hearts. I pray for those who don't know Jesus as Savior, that they would come to know Him as Savior. And for us that are Christians, that are saved, help us to grow spiritually, applying the Word of God in our lives. We ask that you bless this time now in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so I invite you to go to Psalm number 33. Psalm number 33, verse 6 at saka verse 9. Psalm 33, verse 6 and 9. Sabi ng Bible, "By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. He gathered the waters of the sea together as an heap. He layeth up the depth in storehouses." And so God spoke the heavens and the world into existence by the word of the Lord, the heavens. Heavens, plural. So that's the sky, that's the outer firmament. Tapos yung third heaven, yung throne ni Lord God. Lahat yan nilikha ng Diyos. So, nilikha ng Diyos ang langit. Nandun na ang Diyos before langit. So, merong mga tao na nagtuturo, nauna ba ang langit o yung tahanan ng Diyos kesa sa Diyos? No. There was no heavens until the Lord used His Word to speak things into existence. So God created all things by the word of His power. All things were made by Him. He spoke them into existence. Tingnan mo ang Jeremiah chapter 32 verse 17. Jeremiah chapter 32 verse 17. "Ah, Lord God, behold, Thou hast made the heaven and the earth by Thy great power and stretched out arm. There is nothing too hard for Thee." So, you think of the world, you think of earth, and He hangs earth upon nothing. Can you do that? Can you hang anything on nothing? That would not, we couldn't possibly do that. We don't have power like God has power. Now, Revelation chapter 4 verse 11. Bakit kaya nilikha ng Diyos ang lahat? Ano kaya ang layunin? Ano ang purpose? Why did God create everything? Is there a purpose to God's creation? Or maybe He just randomly created things just for the fun of it? No. The Bible gives us the purpose. May dahilan pala kung bakit nilikha ng Diyos ang lahat. So here's the purpose of creation. Revelation chapter 4 verse 11. "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created." Kaya pala nilikha ng Diyos ang lahat para sa Kanyang kagustuhan, sa Kanyang kaluwalhatian, nilikha ang lahat ng mga bagay. So, kung tayo ay nilikha ng Diyos at hindi tayo nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos,
hindi natin nagagampanan yung layunin na kung kaya tayo ay nilikha ng Diyos. You understand that? So, let's use that example again. So here's God. He is our Creator. Tayo naman ay kanyang mga creatures. All things are His creatures. So, angel, man, animal, plant, microbes. All things were made by Him, and they are made for His pleasure, for His glory. Okay, so, ang problema, kapag yung creature tumatawid dito, gusto niya na maging God. So, nangyari yan kay devil. Nangyari yan kay Lucifer. Go to Isaiah chapter 14, for example. Let's see here. Isaiah chapter 14, verse 12. Isaiah 14, verse 12. Isaiah 14:12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said, verse 13, in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the cloud. I will be like the Most High. I will be like the Most High. Sabi ng angel. Yung uri ng angel na yon, cherub ang tawag sa kanya. So, merong uri pala, may maraming uri yung mga angels. May seraphim, may cherubim, may angels na dalawa lang ang pakpak, may mga angels na may anyong tao, and so on and so forth. Pero si Lucifer, siya ay isang cherubim, tagapagbantay. Guardian angel yon, cherub. But, he said, I will be like the Most High. Now, question. Kung ikaw ay creature, pwede ka bang maging Diyos? Hindi ka pwedeng maging creator. Ikaw ay creature. Kahit anong gawin mo, kahit baliktaran mo yung sarili mo or whatever, baliktaran mo yung lipunan, ang katotohanan is a creature will never be a creator kasi ang creature may simula. There's a point in time na nilalang ang Diyos, He is eternal. Walang simula, walang katapusan. Ang Diyos. Malinaw ba yan? So sa mga Mormon, yung mga Mormons, nakakita na ba kayo ng mga Mormons? Nakaputi, tapos may karatula pa, elder. Kalalabas pa lang ng high school, elder na. So, mali rin yun. Pero anyway, sa theology ng mga Mormon, maaari silang maging Diyos ng sarili nilang planeta balang araw. Katulad na si Adan ay naging Diyos ng planetang ito. Okay, so may problema ba yon? Yes. Halimbawa, maging Diyos tayo. Halimbawa lang, ha? Brother RJ, balang araw, magiging Diyos ka. Anong problema doon? Ang problema doon, may simula ka? Meron kang simula. May birthday ka, no? May simula si Brother RJ. So kahit na umangat siya na maging katulad ng Diyos, never siyang pwedeng maging Diyos. Dahil ang Diyos ay eternal. Infinite. Ang tao ay finite. Finite. Okay, so huwag niyong kalimutan yan. Alright, so ang problema natin ay lumalabag tayo sa batas ng Diyos at ilinalagay natin yung sarili natin sa pwesto ng Diyos. Yan ang nangyari kay Adam and Eve. So hindi lang angels ang lumalabag, pati rin yung
man. Tuwing nagkakasala tayo laban sa Diyos, ilinalagay natin yung sarili natin sa pwesto ng Diyos. You understand that? Is that clear? Okay? Iniisip natin, habang nagkakasala tayo, baliwala ang salita ng Diyos. Ano ngayon kung binawal ng Diyos? So, ilinalagay natin yung sarili natin dito sa Creator. Okay? So, ganun din sinabi ni serpent kay Adam and Eve. You will be like the gods. Magiging katulad din kayo ng mga Diyos. So, sinungaling talaga si Satan. Sumama naman si man. Okay? Alright. So, sin is a transgression of the law. Nakita natin yung 1 John 3:4. Sa Diyos, marami siyang mga katangian. At ang pinaka-importante na katangian ng Diyos ay yung holiness niya. God is holy. So ang Diyos ay, pwede nating sabihin ang Diyos ay alam niya ang lahat. He is omniscient. Alam niya ang lahat. All. Science, knowledge. All-knowing. Alam ng Diyos ang lahat. Omniscient. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. He is omnipotent. Yung potent, power. Yung omni, all. So, ang Diyos ba ay makapangyarihan sa lahat? Yes. Meron bang iba pang mga bagay o creature na makapangyarihan sa lahat? Wala, no? Diyos lang ang makapangyarihan sa lahat. Okay, so, He knows all things, He is all-powerful, and He is everywhere present. Omnipresent. Kahit saan ka pumunta, nandun ang Diyos. All present. Everywhere present. So, no matter where you are, you can be in heaven, He's there. You can go to hell, and God is there. You can never escape the presence of God. Ang problema lang sa impyerno, ang pinapakitang katangian ng Diyos ay yung kanyang hatol. Sa heaven, ang katangian na pinapakita ng Diyos ay yung kanyang kabutihan. Pero never, at tandaan ninyo, ang apoy na nasa impyerno ay galing pa rin sa Diyos. Ang Diyos pa rin ang nag-imbento nun, naggumawa nun. Na inimbento ng Diyos ang impyerno, hindi para sa tao. Inimbento niya yon, ginawa niya, nilikha niya yon para sa demonyo at sa kanyang mga masasamang espiritu na kasama niya. Nadamay lang ang tao nung nakinig ang tao kay devil. Malinaw ba tayo? Okay? Kaya yan. So, etong katangian ng Diyos, He is all knowledgeable, He knows everything. He knows everything. Alam ba ng Diyos na magkakasala si Adan? Yes. Ba't hindi niya kasi pinigilan? Di ba? May mga question naman na gano'n, di ba? Ba't hindi pinigilan? Alam mo kasi, tinesting ng Diyos ang tao kung ang tao ay kusang loob na susunod sa Diyos. Ngayon, kung sasabihin niya, i-rescue niya yung tao, di palpak ang tao. So, pinabayaan niya. Alam mo, ang Diyos, pinababayaan niya ang tao na magdesisyon. Kaya yan ang turo namin sa inyo, magsisi. Inuudyok namin kayo na magsisi. Pero hindi namin kayo pwedeng pilitin na magsisi. Kailangan kusang loob. Tunay na ikaw ay magsisi. Tunay na ikaw ay sumampalataya. Tunay na ikaw ang sumunod sa Diyos. Hindi pwede yung pilitan. Kung napipilitan ka na mag-church o napipilitan ka magbasa ng Bible, examine mo talaga yung puso mo.
Kaya pagdating ng edad, halimbawa, 18 na ako, pwede ko nang gawin ang gusto kong gawin, hindi na ako mag-church. Kasi yung church, ano lang yan, pinilitan lang ako. May problema ka talaga. Kasi hindi mo kinikilala ang Diyos. So, but of all the attributes of God, He is love, He is righteous, He is just, He is true, He is all-powerful, all-knowing, He is everywhere present. Ang pinakakatangian niya, yung pinaka-center na katangian ng Diyos ay holiness. God is holy. God is holy. Tingnan mo ang Revelation chapter 4, verse 8. Revelation chapter 4, verse 8. Revelation chapter 4, verse 8. And the four beasts, ito yung mga angels sa langit, angelic beings itong four beasts na ito, which each of them 6 wings, had each of them 6 wings. So, may mga angels pala na may 6 na mga pakpak. Grabe. About him, and they were full of eyes. Puno pa sila ng mga mata. Wow. Is that real? Yes. So, dinedescribe ni John kung ano yung nasa langit. Katakot-takot pala yung mga nandun. Anong klase? Nakakita na ba kayo ng hayop na mara, punong-puno ng mata, besides yung spider? Nakakatakot yun, di ba? Ha? Nakakita na ba kayo ng yung mga mata ng spider? Di nyo alam, yung mata ng langaw, marami rin. Eto, mga anghel, puno ng mga mata. Oh, I don't know. Wow. Full of eyes within, and they rest not day and night, saying, hindi sila nagpapahinga. Palibot-libot sila sa trono ng Diyos at sinasabi nila, mula umaga hanggang gabi, Holy, 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 Lord God Almighty, which was, and is to come. So ngayon, kung bumisita tayo sa langit ngayon, makyat tayo sa trono ng Diyos, makikita natin yung mga anghel na ganyan na pumapalibot sa trono ng Diyos at walang tigil na nagsasabing, Banal, banal, banal! Ang makapangyarihang Diyos. So, He's not just holy. He is holy, holy, holy. Wala tayong idea patungkol sa kabanalan ng Diyos. Ang alam lang natin sa kabanalan, mabait, maganda, malinis. Pero yun lang ang alam natin sa holy. Now, ang ibig sabihin ng holy, hindi lang malinis, mabait, maganda. Ang talagang ugat na ibig sabihin ng holy ay bukod o kakaiba o ibinukod. So sa Creator, bukod siya sa lahat. Do you understand that? Tayo ang creature, tayo mga nilikha, magkakatulad lahat tayo. Angels, men, animals, plants, microbes. Okay? Lahat ng man, magkakatulad. Di ba? Pag sinugatan mo tayo, ang dugo natin pula. Lahat ng men, magkatulad. Ang bukod talaga sa atin, ang kakaiba, si God. Wala nang katulad sa Kanya. And so, there is a difference between God and creatures and man and God. You understand that? Okay? Meron na ba kayo nakilala na omniscient, omnipresent na ganito, bukod kay God? Wala. Kaya mali yung mga Mormon, never na ikaw ay pwedeng maging God kasi siya walang simula, tayo meron. So Joseph Smith, yung pinaniwalaan ng mga Mormon, 17 years old siya nung tinuro niya yung Mormon doctrine.
Mangmang lang yung susunod sa 17-year-old, sabihin ko sa inyo. Sorry. Sorry sa mga 17. Anyway. At dahil sa kanyang kabanalan, hindi niya pinalalampasan ang kasalanan. Do you understand that? Go over to Exodus chapter 34. Exodus chapter 34. Exodus 34 and verse number 6. Exodus 34 verse 6. And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful, gracious, long-suffering. Ayan ang mga katangian ng Diyos. He is merciful, He is gracious, He is long-suffering, and abundant in goodness and truth. Verse 7, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity. Nagpapatawad siya ng mga kasalanan. Amen. And transgression and sin. Pinapatawad niya yung mga kasalanan ng tao. And will by no means clear the guilty. Hindi niya palalampasan ang may kasalanan, ang may sala. Hahatulan at hahatulan ng Diyos ang kasalanan. Dahil yan ay kanyang katangian. This is the very character of God. He is holy. Yes, He's merciful. But in His mercy, He is holy. In His long-suffering, He is holy. In His love, goodness, He is holy. Yung love ni Lord, hindi katulad ng love ng tao. Alam mo ang love ng tao? Selfish. Nung klaseng isda yan? Selfish eh. Magtitinda na ba tayo ng isda? Selfish. No. Ang love ni Lord ay holy. Ito yung love ni Lord. Sacrifice. Sacrificial ang love ni Lord. Sabi ni Lord, hindi ko kayo pwedeng ipawalang sala. Hahatulan ko talaga kayo. Kaya lang, alam ko kawawa kayo, kaya ipagkakaloob ko ang aking anak bilang sakripisyo. Kung tanggapin nyo siya, siya ang kabayaran, hindi na lang ikaw. Ipapawalang sala kita alang-alang kay Jesus. Yan kasi, His love is sacrificial. Alam mo yung love ng tao? Selfish. Kaya yung tameme mong manliligaw, ang gusto lang niya sa'yo, yung katawan mo. Para kang ice cream. Pag nalasahan ka na, nakuha na niyang gusto mo, tatapon ka. Ikaw naman, tameme, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, ay, oo, ang sarap ng feeling. Feeling. Parehas kayong selfish. Parehas kayo nagtitinda ng isda. So, pansinin mo pag ang dalawang selfish na tao nagpakasal, sa palagay mo, kung wala silang biblical teaching, biblical training, anong mangyayari sa pamilya nila? Mawawasak din. Kaya karamihang mga pamilya sa Pilipinas ay wasak dahil pinagsisikapan ng dalawang selfish people na mabuhay sa isang bubong, hindi pwedeng mangyari yun. Hindi magtatagal yun. Kasi likas na makasalanan. At kung hindi mo alam kung paano mag-confess at mag-forsake ng kasalanan, hindi may tataguyod ang tunay na tahanang Kristiyano. Do you understand that? So, there is a difference between man and God. There is a division between God and man. May nangyari. So, binasa natin kanina yung Genesis chapter 3, verse 1. Balik tayo sa Genesis chapter 2. Genesis chapter 2. Let's go to Genesis chapter 2. We saw the distinction
between man and God or creatures and creator. There's a distinction. And by the way, the distinction is being erased in our society today. Ayaw kilalanin ng lipunan natin yung pagkakaiba ng Diyos sa tao. Ang gusto ng lipunan natin, tao ang maging Diyos. Masunod yung tao, hindi yung Diyos. Pero tingnan mo ang pagkahiwalay ng Diyos sa tao. This will be Roman numeral number 2 sa study notes natin. Genesis chapter 2. I want you to see this. Genesis chapter 2, verse 8. Genesis chapter 2, verse 8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. So, doon sa hardin ng Eden, ilinagay ng Diyos yung tao na kanyang nilikha. So, ang Diyos ang naglagay sa ng tao sa garden. So man, God is authority. Tama? Sinong naglagay ng tao sa garden? Si God. Sino ang may responsibility ngayon na alagaan at ingatan yung garden? Man. So, ang man ay responsible. Responsible tayo. Hindi tayo ang authority. Tayo ay manager ng ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Tayo ay property manager lang pala tayo. Hindi tayo ang owner. Sino yung owner? Sino yung authority? Sino dapat ang nangangasiwa? We are responsible. God's authority, we are responsible. Tingnan mo ang verse 15. Genesis chapter 2, verse 15. And the Lord God took the man and put him into the garden to dress it and to keep it. So, sabi ni Lord, Adam, lalagay kita sa garden, ingatan mo ito, pagtrabahuhan mo ito, pagandahan mo itong garden, yan ang iyong tungkulin. Responsible ka, Adam. Verse number 16, And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat. Ngayon, may inuutos ako sa iyo, Adam. Lahat ng mga halaman, pwede mong kainin yung prutas nito. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So, sa garden, habang nagtatrabaho si Adam, by the way, hindi mahirap yung trabaho before pumasok yung kasalanan. Joy ang magtrabaho. Walang pagod, walang pawis before nagkasala si Adam. Yung mga tinik, yung mga paghihirap ng lupa, nangyari lang yan dahil sa kasalanan. Pero before, napakaganda talaga ng kalagayan ng lipunan, ng buhay. At doon, pinangalan ni Adam, nakita niya yung dalawang aso, babae, lalaki. Sabi niya, ikaw, dog, ikaw si dog, anong pangalan? Jack. Ikaw si Jack. Ikaw na babae, dog, ikaw si Jacqueline. Oh, yun. Jacqueline, oh, yan. Jack and Jacqueline, okay. Tapos nakita siya ng mga giraffe, na? Ikaw si Tom. Tom the giraffe. Ikaw si Tina. Oh, Tom and Tina. Lahat pinangalan ni Adam at hinayaan ng Diyos na si Adam magbigay ng pangalan. At alam mo napansin ni Adam? Si Jack may Jacqueline. Si Tom may Tina. Pero ako, Adam, nasan yung partner ko na babae? Wala. So, verse 20, Adam gave names to all the cattle, to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found an help meet for him. Adam needed a help. He needed a helper.
So, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, verse 21. And he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh thereof. And the rib which the Lord God hath taken out from man, made he a woman, and brought her unto the man. So, tingnan ninyo ang Lord God ay merong kaayusan sa lipunan. Una, yung individual. Or self. Yun ang pinakaunang aspeto ng lipunan. Individual or self. Pangalawa, yung kanyang partner or marriage. So, generally, ang layunin ng Diyos, ang lalaki ay mag-asawa ng babae. It's natural. Yan ang plano ng Diyos. Tapos, they will produce children. Tapos, dito, magkakaroon ng family. Pagkatapos, magkakaroon ng society, lipunan. Nagsisimula sa isa, dalawa, marami, at buong lipunan. Okay? So ito yung mga foundations ng Diyos na kinikilala ng Diyos. Binigyan ng Diyos ang tao ng desisyon. Adam, magdesisyon ka. Kakainin mo ba yan o hindi? Hinayaan ng Diyos si Adan mag-decide. Tingnan mo ang Genesis chapter 2, verse 24. Verse 24. Therefore shall a man leave his father and his mother. O yung pala, ikaw, pagdating ng time, iwanan mo ang nanay at tatay mo. And shall cleave unto his wife. Kayo naman ang magsama ng asawa mo, magporma kayo ng family. Pero hindi yung, Nay, makikitira kami sa inyo, alagaan mo si misis ko, magtatrabaho ko sa sa Japan, or whatever, Saudi Arabia. Hindi yan ang plan ng Diyos. Husband, wife, leave, and then cleave, magsama sila, and they shall be one flesh. So, yung marriage, magpo-produce ng family. Yung family, magiging society yan, lipunan. Okay? Okay. Question. Ang tao ba ay responsible? Siya ba ay responsible? Yes. Pero naging responsible ba ang tao? Nung nagkasala siya laban sa Diyos? Bagsak siya sa sarili niya. Tapos maghanap pa siya ng marriage partner. Tapos magkakaroon pa sila ng pamilya. Sa palagay mo, madadala niya yan sa Panginoon? Mga Kristiyano, pakinggan niyo ako. Huwag kayong magpaligaw at huwag kayong manligaw ng taong hindi Kristiyano. Hindi missionary field ang panliligaw. Liligawan ko siya para madala ko siya kay Kristo. Kamangmangan yon. Gusto ko sa kanya, pero hindi siya Kristiyano, pero gagawin kong lahat para maging Kristiyano siya. Sama ako sa kalokohan niya. Hindi mo madadala ang tao kay Kristo kung sasama ka sa kalokohan ng tao. You understand that? Nakasalalay yung future mo. Nakasalalay ang lahat. Kaya, maganda ba yung lipunan natin? Let's be honest. Maganda ba yung lipunan natin? No? Yung family natin, buo ba? Dahil dito, lalo na dahil dito. You understand that? Okay? Ang pinili ng tao, alam mo, binigyan siya ng choice. Adam, you can not eat and live, or you can eat and die. Anong choice ni Adam? Sin. Lumabag sa Creator. Kaya yun,
bumagsak ang sangkatauhan. Now, we saw that noong bumagsak ang sangkatauhan, ang tao ay naapektuhan. Lahat ng aspeto ng tao ay naapektuhan. Everything that man did has been affected by sin. Okay? Number 4 na tayo sa notes natin. Number 4. Lahat ng kanyang actions ay may halong sin. Lahat ng ating mga kilos, lahat ng ginagawa natin may halong kasalanan. Lahat ng ating attitude, our attitudes are affected by sin. Our actions affected by sin. Our attitude is affected by sin. And our actuality. Everything about us is affected by sin. Now, I want to show this to you. Pinakaunang effect ng sin ay kamatayan. Pinakaunang epekto ng sin ay kamatayan. Look at Genesis chapter 2 verse 17. Genesis 2:17, "But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die." So, death, man will die. Death. Sa palagay mo, nung create ni God si Adam, dinesign niya si Adam para mamatay? Do you think God designed Adam to kill him so that Adam would die? No. God designed Adam so Adam can choose to honor God and live. Eat of the tree of life and live. But Adam chose to sin against God, and therefore God judged Adam and caused his death. Sin brought death to man. Hindi po normal ang kamatayan. So, death. Sa kamatayan, there is physical death and there's spiritual death. Meron ba kayong nakilalang tao na hindi mamamatay? Sabihin ko dito sa inyo pinakabata dito si Tabitha. Okay? 80 years from now, kung hindi bumalik si Jesus Christ, lahat tayo ay kalansay dahil sa kamatayan. We will experience physical death if Jesus doesn't come back in the rapture. Well, I believe in the rapture, and I have the blessed hope in me. And so, I'm like Paul. We shall not all sleep, but we shall all be changed. So Paul had the hope in him of the rapture, and I do too. I have it in my heart. But if God doesn't return in the rapture, we will experience physical death. And you know why? Because sin came upon man, and death came by sin. So hindi normal ang death. Pansinin nyo kapag may namatayan, alam mo yung puso mo, sinasabi mo, "Wag Lord, ba't ngayon? Ba't ganito? Ba't ganon? Wag na lang sana Lord, wag naman." Pero, kasi linagay talaga sa puso natin, hindi normal ang death. This is a consequence of sin. Death. Pangalawang consequence, shame. Genesis chapter 3 verse 7, shame. Kahihiyan. Shame. Tingnan mo, Genesis chapter 3 verse 7. Genesis 3:7, the Bible says, "The eyes of them both were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons."
Ay, nakahubad tayo. Bakit gano'n na? Magtago tayo. Oh, gawa tayo ng mga pantakip natin. Oh, fig leaves. So, I think maybe the fruit of the knowledge of good and evil might be a fig tree. Is the fig leaves were right there and they can cover themselves quick. But they didn't know that there was no shame before sin. But now, there is shame. And by the way, you should be shameful. And cover yourself. So yung mga hindi nagtatakip, yung mga hindi nagdadamit ng tama, wala silang kahihiyan. Dapat mahiya. So mga ladies, mga men and ladies, especially ladies, magtakip kayo ng damit. Magtakip kayo ng katawan. Huwag mong i-expose yung inyong katawan. Mahiya kayo. And yung mga men, talagang mahiya kayo. But the shame, pumasok ang phobia. Alam niyo ba kung ano ang phobia? Nakarinig na ba kayo ng phobia? Anong phobia? Fear. Meron bang may fear dito ng ano? Heights. Yung pag nakatapa ka sa mataas, parang nahihilo ka na. Huh? That's fear. Tingnan mo ang Genesis chapter 2 verse 8. Genesis chapter 3 verse 8. Sorry, chapter 3 verse 8. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord among the trees of the garden. Nagtago sila dahil meron silang phobia ngayon sa Diyos. They feared the Lord, they hid themselves. Let me ask you a question. Can you hide yourself from someone who's almighty, who knows everything, who sees everything, who is everywhere? Pero nagawa pa rin nila na magkaroon ng phobia. This is a result of sin. Kaya pag meron kang ginagawang nakakahiya, katakot-takot, dulot yan, alam mo nasa mali ka na. Yung mga young people, pag may tinatago ka sa magulang, may tinatago, if you're hiding things from your parents, you're in sin. You're in sin. Kasi yung taong nasa matuwid, nasa tama, wala siyang tinatago. What am I gonna hide? I'm not in sin. Pero if you are in sin, bura. Clear. All right? Let's see. Avoiding God, pag-iwas sa Diyos. Genesis chapter 3 verse 10. Genesis 3:10. So my passages ay mali. Paki-correct yung number 3 tsaka number 4. Gawing Genesis chapter 3 yan. Chapter 3 verse 10. He said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. I'm avoiding you, Lord. Yung sinabi ni Brother RJ, hindi linalagay ang Diyos sa kanilang isip, bagkus inaalis na nila ang Diyos sa kanilang isip. That's exactly what Adam did. Avoiding God. Kaya mahirap mag-invite ng mga tao sa church. Mag-church tayo, ay, busy ako. Ang totoo dyan, baka sabihin nila, ayaw kong pag-isipan ng Diyos. I'm avoiding God. Number 5, blaming others. We're good experts at this. Genesis chapter 3 verse 12. Genesis chapter 3 verse 12. And the man said, the woman that thou gavest me to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. I mean, the fruit, man, it just landed in my mouth. And I accidentally bit it because she put it in my mouth. And by the way, it's the lady, the woman, that you gave me. Tingnan mo, ang galing, no? Blaming others. Kaya ako makasalanan kasi yung magulang ko makasalanan. Kaya ako ganito kasi yung teacher ko ganon. Kaya ako ganito kasi yung kapatid ko.
Kaya ako ganito kasi yung asawa ko. Kaya ako ganito kasi yung pastor ko. Kaya ako ganito kasi yan, sila, yan. We are experts at blaming others. Pero sinong nagdesisyon na magkasala? Adam. Here's another result of sin, sorrow. Sorrow, kapighatian. Genesis chapter 3 verse 16. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children. So before the fall, maybe the sorrow of childbirth isn't as much at all, if any. But after the fall is sorrow. Kapighatian. There's the curse on the ground, Genesis chapter 3 verse 17. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and thou hast eaten of the tree which I commanded thee, saying, thou shalt not eat. Cursed is the ground for thy sake. Cursed is the ground. Nakaranas na ba kayo na magtanim ng kamatis, tapos pagdating sa harvest, bulok yung kamatis mo? Naranasan mo na ba yan, Ate Lot, with your garden? Sometimes, no? Kahit anong gawin mo, nandyan yung blight sa kamatis. Ba't kaya nagkakaganon? Pinaghirapan, pinagpawisan, tapos walang result. Kasi sinumpa ng Diyos ang lupa. Saan ang galing ang mga tinik? Yung rose pala noon, walang tinik. Pero ngayon, puno siya ng tinik. Pawis, galing din yan sa hatol ng Diyos. Chapter 3, verse 19. In the sweat of thy face, thou shalt eat bread. In the sweat of thy face. Never pala nagkaroon ng pawis ang tao before the sin. Pero ngayon, pawisan tayo, no? Kahit na may aircon, pawisan pa rin. Kahirapan sa paggawa, sa pagtatrabaho. Ibig sabihin, may kaguluhan. Ang result ng kasalanan, kaguluhan. Tingnan mo ang Job 14:1. Keep your finger in Genesis, but go to Job 14, verse 1. Job 14:1. Job 14:1. Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Puno pala tayo ng kaguluhan. Lifespan has become limited. Lalo pa naapektuhan pala yung edad natin, yung age natin. Alam mo ba, yung average lifespan ng Pilipino is 77 years old. Yan ang average lifespan ng Pilipino. 77. Amerikano, tingnan ko nga, saan yung research ko. Amerikano, hindi, Pilipino 72. Sorry, 72. Average lang naman ito eh. American, 77. Alam mo yung pinakamahaba? Japanese Asian, 83. Yan ang average. 83. Pero yan ang average ng buhay ng tao. Go to Psalm number 90. Go to Psalm 90. Psalm 90. And verse 9. Psalm 90 verse 9. Psalm 90 verse 9. For all the days are passed away in thy wrath, we spend our years as a tale that is told. Verse 10, the days of our years are 80 years and 10. So ano yung 80 years? 80 is 20, 2, 4, 6. 3 score. 3 times 6, 60. And 10 plus 10, 70. So ang buhay biblically ng tao hanggang 70. Yung mga young people, okay pa? Walang problema, Brother Bill. Hey, I'm only 13,
Tapos sabi dito, and by reason of strength, they be 80 years. Kung talagang malakas ang katawan, aabot ka pa ng 80. So yung iba sa atin, lumalapit na tayo sa boundaries ng scripture, no? So anyway, so did you know that Adam lived 930 years? Did you know that Seth lived 912 years? Did you know that Methuselah lived 969 years? Noah lived 950 years. Pero nung matapos yung flood, di ba, nag-flood, nawasak yung atmosphere, nawasak yung hemisphere, nawasak yung mga waters, and so on and so forth. Shem lived 600 years. Terah lived 205 years. Abraham lived 175 years. Pababa ng pababa ang lifespan ng tao kasi yung environment natin palala ng palala. So, that's an effect of sin. Naapektuhan ng langit ng sin dahil bumagsak si Satanas. We have spiritual wickedness in high places, in heavenly places. And the whole earth is negatively affected by sin. Tingnan mo ang Romans 8:22. Romans 8:22. Romans 8:22. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Buong earth ay umiiyak. Kailan tayo matatapos sa youth focus na ito? Hirapan na kayo. Pansinin mo ang earth. Sa kultura ng earth, may kasalanan ba sa culture? Yes. Isang aspeto ng lipunan natin yung culture. Meron ba tayong mga behavior na anti-biblical? Yes. Sa ekonomiya natin, meron bang kasalanan sa ekonomiya natin? Yes. Sa palagay mo yung mga businesses honest? Fair? Honest? Sa government, aspeto ng lipunan, government. Sa palagay mo yung government, walang corruption? Politics. Malinis ba yung politics? Or unjust? Religion, aspeto ng lipunan. Lahat ba ng religion okay? Hindi, ano? Ang religion ay yung paraan ng tao para maabot niya ang Diyos. Yan ang religion. Anong pwede kong gawin para tanggapin ako ng Diyos? Mabuting gawa. Sali na lang ako sa simbahan o iglesia. Magpabaptize. Gagawa ako ng paraan para tanggapin ako ng Diyos. Ang totoo, hindi tayo tatanggapin ng Diyos maliban lang kung si Jesus Christ ang nasa buhay natin. Education. Naapektuhan ba ng kasalanan yung education natin? Ha? Tinuturo nga, evolution. Technology. Aspeto ng lipunan. May kasalanan ba sa technology? Number 1 source ng pornography. Internet. I just found out 1/3 of the internet is dedicated to pornography. Biro mo yun? How about communication? Aspeto ng lipunan, communication. Meron bang mga music na masasama? Malalaswa? Ha? May mga billboards ba na malalaswa? May mga advertisement ba na malalaswa? Saan nang galing yung mga yon? Ayan, apektuhan tayo ng sin. Batas, law. Aspeto ng lipunan. Lahat ba ng batas maka-Diyos? Ang pinag-uusapan ngayon sa Senado and all that, divorce. Sa palagay mo, ang Diyos okay sa divorce? Okay. Pero pag pinasok na yun ng mga senador, maraming mga Baptist. Pwede na kasi aprobado na ng gobyerno. Nagbago ba ang salita ng Diyos?
So, how about entertainment and arts? Aspeto ng lipunan. May kasalanan ba doon? Oh, maghintay kayo. Mag-ingat kayo sa mga arts. May mga arts na hubad. Hubot-hubad, sasabihin ng artist, this is art. It's not art, it's pornography. He said, but it's artistic. Just appreciate the body of man. You're an idiot. You're a sinner. You're a fool. So all mankind has been affected by sin. Sa kalusugan, di ba, nakarinig na ba kayo ng commercial? Inumin mo ito, ito na lang. Pag ininom ko ito, wala na yung bukol. Okay na. Parang substitute na lang yung pangalan ni Jesus. Everything's been affected by sin. Man's action affected by sin. Man is under the control and dominion of sin. Alam mo, ang pangit sa kasalanan, gagawin kang alipin ng kasalanan. Kung hindi mo alam kung paano kumontra sa kasalanan, magiging alipin ka ng kasalanan. Exclusion from heaven. Pagbubukod sa pagpasok sa langit. Hindi pinapapasok ng Diyos ang taong makasalanan. Maliban na siya ay magsisi at sumampalataya kay Kristo. At pinakamasaklap sa lahat, yung second death, yung ikalawang kamatayan. Sa Bible, 4 na beses inulit yung salitang second death. So meron palang first death, physical. Meron palang second death. Ano yung second death? Yan yung ihahagis yung kaluluwa mo sa isang lawa ng apoy. Kasi wala nang katapusan yan. There's no end to that. So, naapektuhan ba tayo ng kasalanan? Lahat ng aspeto ng buhay natin affected ng sin. Ano ang lunas natin? Repent and believe the Lord Jesus Christ. Kasi kahit na ikaw ay makasalanan, kung ikaw ay magsisi at tanggapin mo si Jesus Christ, alam mong gagawin ng Panginoon? Patatawarin ka niya. At tapos pag namatay ka, dadaling ka pa niya sa langit. At bibigyan ka niya ng bagong buhay, bagong isip, bagong pananaw. You understand that? So anong gusto mo? Death? Shame, phobia, all this? Or do you want Jesus Christ and life eternal? Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, sa araw nito na binigyan naming pansin ang salita ng Diyos patungkol sa kasalanan at ang effect ng kasalanan sa bawat aspeto ng buhay namin. Lord, kinikilala po namin ang katotohanan ng salita ng Diyos na kung kami po ay magsisi ng kasalanan at tumanggap sa Panginoon, kami po ay maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan, alang-alang kay Jesus. Salamat, Lord, sa regalo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At nawa, yung iba dito na walang kasiguraduhan ay tunay na makatamo ng buhay na walang hanggan dahil sa pagsisisi at pagtanggap kay Jesus Christ. Tulungan niyo po kami. I-bless po ninyo kami. Kaming mga Kristiyano, lumago, pag-aralan ito, at pagsikapan, Lord, na mag-confess at mag-forsake ng kasalanan imbis na mabuhay sa kasalanan. Buhayin niyo po kami, revive niyo kami, Lord, bigyan niyo kami ng sigla spiritual. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Habang nakuyuko ang ulo, nakapikit ng mata,